Kaya po kung mapapansin ninyo, kung gusto nyo maging statistician, dapat mahilig kayo sa numbers. Kasi the numbers will give you idea. Then at the same time, kung gusto nyo kumita ng malaking pera, in demand ang statisticians or yung tinatawag nating data analyst or data scientist. Kung makikita nyo sa market yung tawag dito, kung makikita nyo sa market yung kung magkano yung salary ng isang data scientist, mag-i-start ka around 40,000 pataas. Kung meron kang 3 to or meron kang more than 3 years experience, pwede ka nang pumalo ng 100,000 per month na salary. So, ganun kalaki yung kinikita kung gusto nyo maging statistician. Bukod doon, dapat magaling kayo sa decision making, storytelling, and at the same time, mathematics. Kung ayaw nyo ng math, statistics is not for you. Someone balancing both roles po, what do you think are the pros and cons of being a science teacher and a statistician in the Philippines? Actually, the pros ng pagiging teacher in general pwede kang pumasok sa iba't ibang career choices. For example, sa akin, science teacher ako pero pumasok ako as administrative work, nakapag-administrative task ako, madami kang magagawa. Pwede kang mag-HR, pwede kang mag-receptionist, pwede kang pumasok sa McDo, pwede kang mag-manager. Madami mo pwedeng gawin as a teacher. Madami kang pwedeng pasukin. Ang cons nga lang kapag nag-science teacher ka sa Pilipinas, our teacher in general is being undervalued. Paano undervalued? Yung salary, hindi talaga siya pasok sa gawain ng teacher, especially sa trabaho dito sa Pilipinas. Bakit? Kaya kung mapapansin nyo, madaming teacher are nag-abroad. It is because sa US, malaki yung sahod ng teacher, less yung trabaho. Unlike sa Philippines, maliit yung sahod ni teacher, madaming trabaho. Madaming mga pinapagawa. Maraming administrative tasks na hindi naman dapat binibigay kay teacher. Pero si teacher ang gagawa. And at the same time, nag-require kayo ng mataas na education or magandang quality ng education. Pero madaming pinapagawa kay teacher bukod sa pagtuturo. So yun yung pros and cons ng being a teacher. Paliwanag, pagiging teacher nyo, marami kayong opportunities na pwedeng pasukan kung ayaw nyo magturo. Then, sa pagiging teacher, marami kayong matututunan ng mga bagay. Marami kayong matutunan ng skills, data, kung paano mag-magic ng grades, kung paano marami kayong matututunan. Yan, bilang teacher. Pero ang cons kasi niya, we are undervalued. Hindi ganun kataas yung pagtingin sa mga teacher. For statistician naman, sa Philippines, buhay ka kapag statistician ka. Bakit? Pasok yung mga different universities. Kapag nag-thesis writing kayo, kailangan nyo ng statistician to process or to analyze your data. Kung kailangan nyo ng presentation ng reports ng mga data ninyo, statistician ang kailangan ninyo. At kailangan nyo ng, ng reports tungkol sa businesses ninyo, sa sports, kung anong sports na meron kayo, kailangan ng statistician doon. Paliwanag, kasi statistician yung nagbibigay sa atin ng information and storytelling dito sa Philippines. Ang cons ng statistician sa Philippines, very konti ang nag-take ng statisticians or nag-take ng statistics pathway. Bakit sila konti? Kasi nga, mathematics. Paliwanag, yun yung cons niya. Dahil mathematics, and karamihan sa mga batang Pilipino ayaw ng math. Kita naman sa PISA, mababa ang math score ng Pilipinas. So, yun yung reason, yun yung cons ng being statistician in the Philippines. Okay, for the next question naman po is, would you recommend this career path to others? Why or why not? Sa kanya, recommend ko siya doon sa mga taong mahilig sa science. Yung binanggit ko kaninang mga characteristics para maging science teacher or para maging statistician. Pero kung
ayaw mo talaga ng science, ayaw mo ng math, ayaw mo sa bata, ayaw mo sa mga kung ano-anong decision making, reporting ang gagawin, huwag kang mag-statistics. And wag mong piliin yung science teacher or tawag dito, science teacher or teacher in general, then yung pagiging statistician. Kasi kung hindi mo gusto, ikaw lang din yung mahihirapan. How do you see the future of science education and statistics in the next 5 to 10 years? Actually, kung titignan natin yung science education in the Philippines, maraming opportunities to be a science teacher or science educator. Bakit? Kasi we are now expanding yung, syempre lumabas yung result ng PISA, bababa ang score ng mga Pilipino sa science. So ngayon, they are now developing na panibagong curriculum that would improve the science education in the Philippines. So mas madami yung kakailanganing science teacher to be specific with specific majorship. Kung biology, chemistry, physics. Then kung nurse ka, gusto mong magturo, kagaya sa amin, meron kaming isang nurse na gusto magturo. So ngayon, isa siyang science teacher. Nagtuturo siya ng biology. Pwede din siya magturo ng health education or PE or under ng MAPE. So yun yung mga, for 5 to 10 years, mas magiging in demand yung pagiging educator, especially sa science. Not just in the Philippines, but syempre sa ibang bansa. Kaya kung mapapansin nyo, maraming science teacher ang nag-iibang bansa kasi in demand yung pagiging science teacher. For statistics, kung marunong ka mag-stat, alam mo yung mga rules sa statistics, alam mo kung paano i-interpret yung statistics, mas maangat ka kaysa sa mga data analyst. So, actually, in demand naman ngayon yung pagiging statistician, data analytics, or data analyst or data scientist. Very in demand siya, 5 to 10 years. Kaya nga hindi pa rin bumababa yung tinatawag nating value ng statistics. Kaya mataas pa rin malalaki pa rin yung mga sahod nila. Yan, kasi under pa rin siya ng machine learning. So, for the last question po, what is one thing you wish you had known before pursuing both teaching and statistics po? For teaching kasi, one wish I had known yun yung dapat nalaman ko bago ako magturo. Yan. Kasi, iba't iba ang pag-handle ng bata, especially per generations. For example, kaya lagi mayroong comparison, no generation namin ganito, kasi kayo ngayon ganito, kaya lagi kayong ganyan, may mga ganyan. So, kaya nagkakaroon ng comparison. So, parang nung nag-aaral ako, sana dapat nalaman ko siya. Yun. Na kailangan pala ng tiyaga, pasensya, lahat. So, nalaman ko na siya pag-graduate na ako. So, there's no turning back. So, lahat ng gusto kong malaman, nalaman ko siya pag-graduate na ako. So, wala na akong choice. Nandito na ako, gagraduate na ako bilang teacher. Yan. Then, for statistics naman, one thing I wish I knew, na madami palang software at yung iba kakailanganin mo ng programming. Yun yung gusto kong, yun dapat yung wish ko dapat ginawa ko, na inaral ko dapat. Kasi once na na-reach mo na yung age na tinatamad ka na mag-aral, ayaw mo na ng bagong pagbabago sa mga inaaral mo or sa mga ituturo mo, sa mga gagawin mo. Yan. Especially sa mga software na gagamitin, bagong statistics na lalabas. Yan. So, maganda pala na dapat lagi kang updated or lagi ka nakasubscribe ka sa mga seminars, trainings. Yan. Kasi yun yung wala ako dati. Bago ako pumasok ng statistics. Ang meron lang sa amin kung ano yung tinuro sa amin nung advisor namin. Saka dapat meron kang tiyaga kapag yung data mo ay umaabot ng 5,000.
Kasi pag hindi ka matyaga at ganun kadami yung data mo, mapipikon ka. Especially lalo na kapag madumi or yung tawag dito, may sa survey ninyo may doble yung sagot. Paano may analyze yon? Doble yung sagot. Dahil may isa doon 4, 3, 1, 2, 2, 3, may ganon. So kung nasa 5,000 yung data mo na ganon, ano na lang gagawin mo? Iyak ka na lang, mababad trip ka, ganyan. So yun yung mga bagay na dapat pala alam ko bago ko siya pinursu. Na kailangan talaga na parehas ng mahabang pasensya. Especially sa pag-handle ng bata at ng data. Yun. Okay po, that's all for the questions po. Thank you for taking your time po to share your experience and knowledge with us. Thank you po.